magandang umaga po sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ang lahat po ay tumayo. Tayo po ay ipapasimulan ng ating gawain. Sa pagkakataon nito, ating muna ito ng ating mga puso-isipan sa panambahan na ito. Tayo po ay manalangin. Kakilang naman maraming po salamat Panginoon sa umagang kay ganda at isang pa kami nagtipon-tipon dito upang bigyang pahalaga sa iyong mga salita. Thank you Lord for all the blessings you have given us. You anoint us as one as a believer to be a part of your Holy Spirit. And we thank you Lord for the words that you're going to give us that will bear fruit into our hearts. We try to pattern our lives according to your will as we behave and listen to your word. Salamat po Panginoon sa umagang ito, sa panambahan na sa kawitan pa lang ay magpupuspos na kami ng iyong gawain at maging sa magpapahayag ng iyong salita, gamitin mo po siya bilang instrumento ng iyong kapahayagan. Salamat po Panginoon at uuwi kami ng tagumpay sa gawain ito at wala kaming tinataas kung hindi kayo lamang. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen, mahina po. Amen? Amen. So, kaya niyo po muna akong bumasa na isang talata. Sa Biblia, ang sabi po dito sa Isaiah chapter 25 verse 1, Panginoon, kayo ang aking Diyos. Pupurihin kita at parangalan dahil kahangang-hangang iyong mga gawa. Tinupad mo ang iyong mga plano noong unang panahon. Amen? So, alam po natin talaga na ang puso natin ay nag-uumapaw ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Dahil lang natin sa buong linggo na dumating sa ating mga buhay, tanging ang pagsama lang ng ating Panginoon ang magiging katagumpayan nito. Kaya nararapat lang sa Kanya ibigay ang kataas-taasang papuri
Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Let's go! Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Yes, Jesus! Taas na po kapag sa ating Panginoon. Yung palakpak na aming salangit. Yung palakpak na nagpapakita na katumpay tayo kay Kristo. Yes, Lord. Yes, Jesus. Tunay na napakabuti ng ating Diyos sa ating mga buhay. Bagamat tayo nagkukulang, alam natin ang Diyos ay laging nariyan para sa atin. Kaya hayaan po natin sa oras na to, nadamhin natin ang kanyang pag-ibig. Alam ko ang bawat isa ay napupuno ng pasasalamat sa ating Panginoon. Yes, Lord. Let's just fill this place with praise and worship to our God. Damhin mo yung yakap niya, kapatid. Alam ko bagamat may kumukulo sa ating mga isipan. Let us just focus on what God meant for in our life. And we know na sa
God inhabits the praises of His people. So, kasama natin ang Diyos sa ating ginagawang pagsamba sa Kanya. Higit tayo sa dalawa. The Bible declares that when two or more are gathered together in His name, He is in the midst of us. So, palakpakan natin ang Panginoon. Yung lang ang ating tunay na sobrang pag-ibig ng Diyos kaya nang-awitin na biniglas ng ating tagapanguna sa pag-awit. At totoo naman, sabi ng salita ng Diyos at ng Romas 8, walang makapag-igibalay sa pag-ibig ng Diyos. Knowing that God first loved us and He is faithful na kahit nung tayo magsalanan pa, He died for us. Our sins and transgressions were imputed upon Him. Tapos, and we receive the gift of righteousness. Tinatawag na justification. Now we are in the process of sanctification. Each of us was pininiwalay ng Diyos para tayo ay lumago ang pananapit sa Kanya. And that is the main reasons why we are gathered together every Sunday. Amen. Amen. Are you ready for the Word of God? Amen. Tapos natin ang ating kanang kamay at sabihin natin, ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabihin natin, today, I receive the blessings in the Word. One more time, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Barihin ang Diyos. So, ang ating pong pag-aaralan sa balang ito ay matatagpuan sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 9, talatang 24 hanggang 27. Have you two translation? One is in English, New King James Bible. Basahin po natin muna sa New King James Bible. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Salamat. Run in such a way that you obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore, I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Maganda rin po sa Tagalog ito. First, unang Korinto 9:24-27, sabi ho sa ang salita ng Diyos, Biblia. Sa ating pagsunod sa Diyos, ay para tayong mananakbo. Alam ninyo na sa ating takbuhan, marami ang sumasali, ngunit isa lang ang nananalo. Kaya pagbutihan ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Ang bawat manlalaro ay nagkasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal kailanman. Kaya nga, may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Kumbaga sa isang boksingero, hindi ako sumusunto sa hangin. Verse 27. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupit ko ang mahasamang pagdanasa nito. Dahil mga pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba,
ay ako ba ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos? Manalangin po tayo mga minamahal. Panginoon, sa aming committee mo, ito naniniwala po kami nakasama ka namin. Banal na Espiritu, hinihiling ko po na lumikha kayo sa puso ng bawat kapatid kong narito ng pusong bukas na tumanggap ng iyong mga salita, maging matabang kaaniman ka lang ang puso. At hinihiling ko sa gabay mo, Banal na Espiritu Santo, kami lahat ay bibigyan mo ng karunungan na aming matanggap at ma-embrace namin ang iyong mga salita at may pamukhay mo namin ito. Naniniwala po kami na pinagpala mo kami ito, Boss, higit sa lahat sa araw na ito, pagkat kasama ka. Sa akin pong kawalan, ito magturo sa akin. Pinapapindan ko po ang aking preparasyon sa iyo na tanging kalooban mo masunod. Sa pangalan ng Jesus, wala tayo magsabi na Amen. Kaya bago tayo po, pagpapalinganin natin ang ating katabi. Sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Ang katabi at mag-isalimutan. Tayo po ay mga kapatid. Iisa ating Ama. Iisa ang Espiritu gumagalaw sa atin. At dahil kay Kristo, God, Jesus Christ have united us together to be one and a brother and a sister to one another. Can you say Amen? Purihin ng Diyos. So, sariwa pa po sa akin ang nakaraang linggo na kung saan ay panahon natin si Pastor Kim Paglinawan at napakaganda po ng kanyang tinuro. At ito po pag-aaral natin ngayon, ito ang ipahindo para continuation. Ano po, napulot natin noong nakaraang linggo. Huwag natin nalilimutan na yung tinuro niyang yung doctrine of eternal security. Na kumapanood dito, teaching about justification. Ano ba justification? Ang justification po ay ang pagpapawalang sala. Why? Binanggit niya yung imputation, doctrine of imputation. Hindi raw doctrine ng amputation. Kasi naman, amputation is pinuputol. No? Okay. So, natawag na doctrine of imputation, anong ibig sabihin? Parang inalis at binilipat sa iba. No? Yung kasalanan natin ay inilipat. Nagkaroon ng divine reversal. Nagkaroon ng kapalitan sa krus. Kung si Jesus Christ ay nasa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng divine exchange. Tayo dapat ang naroon, di ba? Siya kapalit natin. Siya naging substitute. At siya ang umako ng ating kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At siya namatay para sa akin, yun po na-impute sa kanya, at ang kasalanan ay kailangan mamatay sa krus ng Kalbaryo, mortal sin. Ang kanyang kasalanan pa naman ng mundo, daladanan niya. Eh, grabe yun. Ay una alin sa atin, na-impute sa kanya ating kasalanan, ano napalit sa atin? So yun po, sabi sa 2 Corinthians 5:21, tumanggap tayo ng kaloob ng pag-ibig matuwid. Ibig sabihin, in the eyes of the Father, tayo ngayon ay naging holy. Dati ay makasalanan, ngayon ay nagkaroon tayo ng kapananan. At buhat noon, nung tanggapin natin si Jesus Christ, bilang tatak na magiging anak ng Diyos, tinanggap natin ang Banal na Espiritu, Ephesians 1:13. At yan ang tatak ng pagiging anak tayo ng Diyos. Can you say Amen? Pinapalaparan natin ang Panginoon. Yan po ang tunay natin bilang Christian. So, salamat talagang ang Diyos ay tapat, bagamat tayo ay hindi tapat. Mamisa-misa hindi tayo nagiging tapat, pero ang Diyos kailan naman tapat sa atin. Siya ang Ama na higit pa sa Ama natin sa mundo ito. Ang Ama natin sa mundo, nakakabali na tayo, mahal pa rin tayo. Higit pa rin ang Panginoon.
Okay. So, okay. So, sa mga talatang nabanggit natin, Paul is talking about rewards. Kasi kung titignan natin, balang dito, ulitin ko yung verse 27 para malinaw po. Verse 27, 1 Corinthians 9, verse 27, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupin ko ang masasamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa langit. Anong may tutukoy doon? Sa English ko dito, sa English naman, ay nagkapupo ng English dito. But I discipline my body and bring into subjection, lest, sabihin ng lest o L-E-S-T, for fear, para huwag mangyari. For fear. When I have preached to others, dinidisiplina daw sa sarili niya, para sa gayon, matapos ko ipangaral ng salita ng Diyos, ay may, nakanatakot akong I myself should be disqualified. Dinidisiplina ko ang aking sarili na baka pagkatapos ko ipangaral ng salita ng Diyos, ay ako pa ang hindi. Ako pa ay disqualified. Ang pinag-uusapan dito ho, kasi ho, depende ho ito sa upbringing. May upbringing po yung ating foundasyon, pati po po ating pinanggalingan, ay pagka po sa Calvinist, yung eternal security. Ngayon, kung ang background mo ay Pentecostal o Arminian, nawawala ang kaligtasan. At dito po, nais ko pong banggitin sa inyo na ang context po nito, you will read this chapter 1, 1 Corinthians chapter 9, the context here is about rewards, not salvation. Kaya dinilinaw ko po dito, at sinasabing dito, pinag-uusapan natin ngayon, para yung buo, makuha ninyo kagad ng aking mga activities ko sa inyo, eh para malaman ninyo na ang pinag-uusapan dito ay yung puto or ram, hindi salvation. Kahit hindi ba tayo? Okay, okay na Diyos. So, now think about what rewards you will receive at the end. When you stand before the Lord, ano kaya? Sabihin niyo ito sa sarili. Now, tayo lahat nakatala ang pakala sa aklat ng langit. Ibig sabihin, ay darating ang panahon, pagdating ng Panginoon o pagdating ng Panginoon at sa kanyang paghuhukom, tayo ay tagalangit. Sapagkat si Kristo naroon at hindi nakasulat ang iyong pangalan na lapis sa minamit ni Lord. Meron tayong eternal security. Walang makapaghihiwalay sa faithfulness ni Lord. Ngayon na kapatalan ng Panginoon. There are times na nadapa tayo. Pero it doesn't mean na ikaw wala na sa Diyos. Inyong pang anak, nagkamali, hindi mo na anak. Yeah. So, buriin niyo Diyos. So, naniniwala ako na iniisip ng bawat isa na pagharap natin sa Panginoon ay tayo ay marinig natin sa Kanya. Sasabihin sa atin sapagkat tayo naging matagumpay. Well done, good and faithful servant. Can you say amen? Diba, ito ang masasabi natin na tayo pagdating ng tagtag panahon, sapagkat hindi naman tayo paghabang buhay itinalilito, darating ang ating kapanahon na tayo pupunta sa palagay ang ating tahanan. At ang nais natin na marinig sa Kanya ay yung reward. Well done, good and faithful servant. Makibahagi ka sa ating kaligayahan. Purihin ang Diyos. Rewards are only eligible. Ang rewards, tutukoy natin pinag-aaralan dito sa text of ito, is for the believers. Unbelievers are not eligible and not qualified to receive this crown or rewards. Okay. Eh, sino ba yung mga believers? So, those people who have put their faith in Christ for the forgiveness of their sin.
Ito pong babasahin ko ay napakatagal. 1 Corinthians 3:13-15. Tingnan niyo po ito mabuti. Para po tayo ay be on the track. Be on the race. Ngunit sa araw ng paghuhukom, makikita ang kalidad na itaniyo ng bawat isa dahil susubukan ito sa ako. It's all about your works. Ang salvation mo ay kaloob ng Diyos. Nanampalataya ka, really given. Your sins were really forgiven. Wala kang ginawa. It's a gift. Pero kung usapan dito yung rewards, it's all about your works after you receive salvation. Okay. Kung ang itinayo ay hindi masusunod, tatanggap ng gantimpala ang tayo. Ngunit kung ito ay masusunod, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganun pa man, maliligtas siya. Safe pa rin. Ngunit, tulad lamang ng isang tao nakaligtas sa isang sunog na walang nailigtas na kagamitan. Amen. So again, malinawanag na reward sa pinag-uusapan dito. It's not salvation. Ang kaligtasan ay para sa ating lahat na mananampalataya. Kalapakan nga natin ang Panginoon. Kung naman tayo, so do you mean that? Kung tayo ay nasa langit na, walang problema yun. May reward kaya ikaw. Ikaw kaya sa tinawa. Kasi mayroong wala dito yun. Mayroong dating umaawit, tumigil na ng pag-awit. Dahil sa isang pagdo dito, ay nagkaroon ng paghahambing. Ulit ako. Dalawang uri na malalaro sa ating binasa kanina. Ang isa doon ay tumatakbo. Runner. At sa verse 26, ang tinutukoy nung hindi ako sumusuntok sa hangin, it's about the boxer. So inihanin tulad ni San Pablo sa tekstong ito ang isang malalaro. Kung paano naghahanda ang isang malalaro. Halimbawa, if you are a runner, kailangan talaga ikaw ay naghahanda. Diba? Okay. So, Paul uses the analogy of an athletic race to encourage believers to strive for a spiritual victory with discipline and focus. At itong sinulatan niya dito, ay maaaring katulad natin. Alam niyo ba yung Corinto? The church of Corinth, ay ito raw ho ang mga problematic na anak ng Diyos. Ito ang problem people of God in the New Testament. Ito po ang problematic ng mga mananampalataya. Sa pagkatapos po, sari-sari. Naalala ko po nung pinalag po ako makating doon, kaya been there for 30 days. At alam nyo, nung ako'y pumunta din sa Thessalonica, I've been there on mission to register a church. Nung ako po ay Board of Trustee ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated. Dahil ito yung isang malaki pa rin po ito, napakalaki. At may full gospel na. Ang panahon namin, video kami Katoliko. Kaya yung charismatic program, I've been there for, I've been connected with that mission for 13 years. But it's a good beginning. Napakaganda simula po. Nung nasa Thessalonica po, kami po yung interview. Sa community. Kasi minute namin ang community. Pero no palang 19 population, that was 1998. Meron nung 90 Pilipino sa Thessalonica noong panahon yun. At alam mo ba ninyo, dalawa lang ang lalaki. Dalawa lang ang lalaki. At meron nung isang doon na taga-Batangas, hindi ko na mapagkita yung pangalan. You know the place, pero hindi rin nyo lang ang pangalan. Na isang babae
ang kanyang girlfriend ay Ali. Walang lalaki. Walang relasyon pa sa Panginoon, kaya hindi pa naman ginagawa. Kaya itong Kristo, itong Corinth isang Greece. Nasa Kristo yun. So itong mga Kristiyano sa Corinto ay tinatawag na pinakamaraming problema. Maraming problema. Ikayin po ang uri ng problema ko. Kung sila ay mag-celebrate ng communion, lasingan. Lasingan, no? Hallelujah. Okay. So, magkaroon natin mabuti. That's it. Still introduction pa lang po yun. Verse by verse mag-aaral tayo. Basahin natin ang verse 24. Ibig sabihin mo in verse 24, in every event, only one win. Sa nananata, tingnan natin ako. Sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Alam niyo na sa ating takbuhan, marami ang sumasali, ngunit isa lang ang nanagagaw. Sa laro, sa Manoyo, sa runner, 100 meter dash. Ilan na nanalo daw first prize? Isa lang. Sa atin, in contrast, marami tumatakbo, we are in the race. But we are running not for our salvation, but for the crown also. Yung crown na hindi rin kumukupas. Pero sila tumatakbo for a perishable price. Maaring gold. Ano po sa Olympic, alam mo sa ito ang Corinth ay isa sa pinakauna na nag-post na ng Olympic. Kaya mayroong Cristo Olympia sa Corinth. At Corinth Greece, kaya basa ng Cristo sa Corinth. At doon ay pagkakatapos ni Manalo, may celebration sila for 5 days. At tinaharap sila, Manalo, ihaharap doon tutungan ng corona, not the stadium, but doon before the altar of Zeus. Meron sila doong gadgets. So, kayo po makamuntulong na tumutat. Pero, yun sila ho nag-host ng, di ba, Olympic every 4 years. Isa ko sa una sila nag-host na Olympic. That is before Christ pa. Ako na ako yun. Okay. Just give you a background. Now, so, sa takbuhan, isa lamang ang nakakaroon ng premyo. In Christ, there's going to be a lot of winners. Marami tayo nananalo. Amen. Kapag mo ito, contrast nga po eh. Sa mundo, pinaghahandaan mo ang kapanalan mo. Pero pag hindi ka naging first prize, tama ka pa rin. No? Kasi, dito po ay, dito sa verse 24, ay natawag na eyes on the prize. Ang mata ay naroon sa premyo. At sa mundo, ang mata ay nakapokus doon sa prize. Eyes on the prize. Pero tayo, tumatakbo rin tayo. We are running the race. Not again, not for salvation. To get salvation because ligtas ka na, but for the crown. Which is also imperishable. Okay. Purihin ng Diyos. And rewards na ito, rewards you get it by works. Dito ginawa, things done by the body while you are still on earth, yun po ang ating itinatakbo dito. Yung rewards. 2 Corinthians 5:10, ang sabi doon, wala lang hindi mo nakakitiyan, 2 Corinthians 5:10, na tayo ay tumatakbo, yung ating katawan ay tumatakbo sa isang takbuhan para makamit natin ang corona. Ibig sabihin, yung things done by the body, yung ginawa ng ating katawan while we are on earth, katulad ng ating mga kanta, they are on the race, at patuloy nakakanta. If you want a crown, you will not receive a crown if you are disqualified. If you disqualify yourself to run. Meron bang nakakatanggap ng mga hindi tumatakbo o sa ng preview?
So you have to run to receive a prize. At pag hindi ka nagpatuloy, wala kang chance na tumanggap ng prize. Tinutukoy hindi tayo, isa espiritu na bagay, kinakailangan tayo kung tinawag ka isang mga anak. What is your contribution in the kingdom? If you are tinawag ka para mag-preach, ikaw ba ay nagkapatuloy mag-preach? Kasi yung mga nagkapakasita, dito tinuturo sa atin na tayo magpatuloy. At makamit natin ang gantimpala, hindi o kapala. Not just salvation. It's all about rewards. Okay. Verse 25, yung athletic exercises. Basahin natin po. Sabi dito, ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Sa English mo, and everyone who compete for the prize is temperate in all things. Ginagawa na ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpala kinahangad natin ay magtatagal kailanman. So every athlete exercise self-control in all things. May self-control po yan. Sa atin, if you want to follow Christ, deny yourself. Carry your cross. And follow Him. Pero hindi. Ang isang atleta, halimbawa, gusto sa vitamina, gusto sa tulog, kailangan may consistency ang practice. Kasi kung hindi, hindi ka magiging competitive. Kasi pag sinabing compete, it is an agonizing work na mahirap sa katawan nito. Tulad namin mag-asawa, we have to discipline ourselves sa diet. Kagabi nga lang, punta pa kami ng Maynila para doon nag-celebrate ng birthday si Dita, si Leila. Ito daming handa ni Mami. Maraming handa. Pero hindi kami kumain ng meat. Lalo yung mamo, makasarap tingnan. Kaldaret ang baboy. So at iba pang mga luto sa supo, maraming supo. Kami, natin isda, lapu-lapu, at yung salad. Doon pa kami magkasawa. Why? Gusto namin humabakuha natin. We discipline our body. And I believe I am the one in control of my body. Not my body controls me. Kaya. Kasi ano ba yung gusto ni Lord? You are what you eat. Kaya ang buhay ng tao. Ang sabi ni Lord, he said in God's declaration na ang tao ay to live 120 years. Passage of time dineclare sa Psalm, marami ng bisyo. Ng tao raw, Psalm 89, ng tao ay may 70 singkat at 80 kung malakas. To God be the glory, 78 na po ako. At naghihintay ako mabuksan ang ating palaruan para ko makapaglaro din ng basketball. Lalaro tayo ng basketball. Kahit rebate piniliga para sa aking mga kaya ko. Kaya lang yung mga anak ko, hindi marutiwala sa akin. Kasi karamihan sa matatanda na, pag 70 mahina na, totoo nun. Ako magkamanin pa Maynila eh. Kaya-kaya ko. Mas mahirap ang magmanin sa magpadanis, sa Maynila. Pero ayaw akong payagan. Eh, siyempre marami sila. House of King, ayaw ko masisi ako. Ibigyan naman ng driver. Eh, huwag ka lang control driver. Tuloy ng Diyos. So, kaya ang buhay natin. We discipline. Every athlete exercises self-control in all things. Sila'y may matinding disiplina sa pagkain, oras, sa pagtulog, at sa pagkasanay. Ginagawa niya ito para matanggap ang gantimpalang
hindi magtatagal like gold, silver, and bronze. In contrast tayo, ginagawa natin ang paghasanay sa kabanalan at dinidisiplina ang sarili para makamit ang gantimpalang magtatagal. No pain, no gain. Mahirap talaga mag-tiis. Ang sarap ng kumain ng ano eh. Alam ba niyo tama pa rin si Lord? Ito, modest siya sa akin. Hindi ko pinagawa lang kayo na kabilaan ng Senyor. Tama pa rin yung sabi ni Lord sa aklat ng Genesis. Ito ang mga budil, dito kayo kukuha ng pagkain. Ito ubag yung kakainin. Ano yung mga hindi kakainin natin tayo sinasabi sa Biblia? Yung mga janitor. Ano ba yung janitor? Sukpo. Libango. Atang. At saka yung basta mga igat. Pusit. Tagalinis yan eh. Eh, tagalinis din. Pag kinain mo, you are what you eat. Madumi ka na rin. Kaya high blood over yan. Tama pa rin siya. Law of the first mention. Never na ito'y superseded. Kaya, natikim na ako ng next talaga. Tikim na talaga. Tumira mo, natikman ko na naman yan eh. Para ma-deliver ako, natikman ko na yan. Okay. So, po tayo. Mahirap talaga. At tulad na isang mga nalaro, tayo man sa ating pagtakbo. Sa pagpapatuloy ng ating paglilingkod, naglilingkod tayo, nagtitis tayo, for the glory of God. Hindi na rin magitiis kung magtiis ka, hindi ka makasakit sa iyong kapwa. Makapagtiis ka na kahit ikaw ginawa ng kasalanan, ikaw pa nagkapatawad. Sapagkat sabi ni Lord, have no obligation to anyone. Kundi obligasyon pagmahal. Tinigtungan pa, love your enemies. Wala kang gusto. Sometimes we are a martyr. Sa Biblia, in-explain Jesus Christ, hindi lang yung physical. Yung ikaw ay nagalit. Spiritually, you are a martyr. Sa mga lalaki, nakatingin lamang doon sa billboard na naroon sexy, na hindi lang isang tingin, kundi dalawang tingin o higit pa. Kagana nasa noon. Spiritually, you are committing a sin of adultery. Kaya, mahirap. Pero pag alam mo ang salita ng Diyos, na ikaw pala kasama na bilang malalaro, may disiplina ka rin, at tulad dito, sa mundo. There are 9 gifts of the Holy Spirit. At ang kahulan doon ay pagpipigil sa sarili sa mundo. And, verse 26, run with clear purpose. Tignan natin. Ang sinasabi dito. Verse 26. Kaya nga, may layunin at direksyon ng aking pagtakbo. Kumbaga, sa isang boksingero, hindi ako sumusundo sa kami. May layunin ka. When I decided to close shop, kapag bangkrap na ho kami, kapag hindi na kami naawat pa grocery store, wala kami alak at sigarilyo, ay dapat yung pala yung kami ko na ito sa inyo dati, 40% ng sale ng grocery ay galing sa alak at sigarilyo. Totoo, hindi. O higit pa. Kung isa, hindi na namin kundi alak at sigarilyo. Mas malakas pa. So, noong pa, wholesaler po kami. Pero kami tindahan sa Alfonso, wholesaler. Sa Mindes, City Market, yung Delos Reyes Commercial, ay trading na bago. Saka yung Christian Mart Shopping Center, kaya ko di yun. And during those days, dalawang tagabilang namin ng pera, so maraming binibilang. Maraming binibilang. No? Pero, I have decided to follow the Lord Jesus Christ. No turning back. Disiplina. Para makamit ang tagumpay. So, run with a clear purpose. Our goal is to be faithful to God.
Yun ang malayan natin. Maging tapat tayo. Ginawa ka na ng Diyos na banal sa kanyang paningin. Sabagat ang kasalanan mo ay inilipat ng Jesus Christ at napako sa krus. Ikaw ngayon, you have a new identity with Christ. And your identity is you are a sons and daughters of the living God. At ikaw ay holy in the sight of God. So ang gusto ni Lord ay in the natural, makapamuhay ka rin. Maging tapat ka. So, our goal is to be faithful to God. Siya ang nagkakaloob ng mga katangian at kakayanan ng tao. May kanya-kanyang kaloob sa atin. Kaya lahat po glory God. At may-ari ng lahat ng bagay at tayo ang kanyang katiwala. Maganda po si Sister Nancy. Galing yung Lord niya. Be faithful sa iyong calling. Ako'y naninigayahan po sapagkat yung aking barong anak, isa na lamang ang hindi kaya o kami nagpipikot ng aking doktor. Hindi pa kami nagkakawan in one. So kikita niyo mga pag-isip attorney na kanyang commitment ni Lord ay pinigayaman niya pag-doktor. At yung tutor pa yan, maamin na lang sa kanya para purposely to give glory to God. Sa ibang pwedeng ang paglingkod na lamang ay ang pagkita. Pero hindi po. Yan po ang tunay na kayamanan. So, ang dito, sabi sa 1 Corinthians 4:4 ganito, karinig po yan. Ang katiwala ay dapat maging tapat. Faithfulness is what God's required. Faithfulness is what God requires. Look at the parable of the three servants sa aklat ng Mateo 24:14-30. Wala po niya kaluwari ko na rin. Parable of the three servants. Meron ng isang mayaman, sabi doon, meron isang mayamang magtatakbay sa ibang bansa. Tinawag niya ang kanyang tatlong katiwalaan. Ang isa ay binigyan ng 5,000, ang pangalawa ay binigyan ng 2,000, ang isa ay binigyan ng 1,000. At ang ginawa ko, without any instruction at all, ang milyonaryo ay dumisa na. Tinitingnan ni Lord ang wisdom. Pagbabalik niya, unang tinawag niya, ibinigyan niya ng 5,000. Ano sabi? Ito po, Panginoon, ang 5,000. Ito rin po ang kinita ng 5,000. Dumami. Sabi, tapat at mabuting katiwala at tapat at mabuting alipin, sabi doon. Napagkitiwalaan ka sa maliit na bagay, pagtitiwalaan kita sa malaking bagay. Halika at pakibahagi sa aking kagayaan. Umarap naman niyo ang binigyan ng 2,000. Panginoon, ito po ang 2,000 na ibigay niyo sa akin. At ito rin po ang kinita. 2,000 rin po. The same. No? Diyan mo napagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagtitiwalaan kita sa malaking bagay. Halika at pakihati sa aking kagayaan. Yung pangatlo, na binigyan ng 1,000. Sabi sa kanya, o halika, ito. Panginoon, ano po kayo mabagsik? Malupit po kayo. Nag-aani nga ako kayo sa hindi niyo tinanim eh. Ako ko'y natakot, kaya binuong ko. At ito po buo 1,000. Ang sabi doon mismo sa Biblia, tamat. At hindi dapat nakatiwala. Tinawag yung mga katulog. Halika kayo, gapusin ito, itapon sa labas. At yung 1,000, kinuha. Tekno, yung sa tao ng 5,000, dalawa hindi kinuha eh. Pero ito, inagaw. At ating medyo yabangan ng kaunti. Inagaw. Kaya, at tinawag yung pinigbigyan ng 5,000. At ano sabi, tunay nga na ang mayroon na ibibigyan pa at ang wala ay aalisan pa. This is how the kingdom operates.
Kaya nga, salamat sa Panginoon na yung aking mga anak. Kasi napaka-laking lessons ko sa amin yung Panginoon. Hindi ko ako naging tapat sa Panginoon. Naroon na ang word of God, hindi ako naniniwala. Nag-ibigay ako doon ng tilakan. Ay marami na, ilalis din. Ano kayo manubalik sa Panginoon? Alam niyo, ano kayo manubalik? Pag nagbigay sa akin ng polo, pinukita ko kung magkano. Hindi naman hindi ko na nagagawa pag nagbibigay ako ng anak. Pero noong talaga, nung galing sa walang balana, talagang ay simple na ano magtatanggap ito. Kaya kayo para kung hindi ako magkamali. Higit sa basic titles, hinihigit ako ng percentage. At inaangking ko, tuloy ang sabi ko dito, tayo ay steward lang. Hindi atin ang lahat na ito. Tayo ay katiwala lamang. Wala tayong sadadala. Pag-usulit natin, reward sa pag-uusapan na hindi kukupas kailan pa man. Purihan ang Diyos. Verse 27. Discipline my body like a slave. Discipline my body like a slave. Kaya parang alipin mo. Basahin natin ako. Sabi, hindi natin ako. Maganda ito. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. So, alam natin pagnanasa. Dahil baka pagkatapos kong imangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Kaya po maging faithful tayo, katulad kanina sa verse 26, maging faithful tayo. Kasi kung hindi faithful, maaaring you are a good beginner, pero for finisher ka. Ano sa mga anak ko, bilis-bilis mo simula. Pero hindi ko pala nakapagsari ng may ispat ka mo, pinupulikat ka na. So, slavery is going to happen in your life. Either you are going to be a slave to your body, ikaw ba'y alipin ang iyong katawan, ano gusto mo yung katawan mo, gusto ng pananasa ng katawan mo, or your body is going to be a slave to you, o slave mo ang iyong katawan. Kailan tinatawag na walking in the flesh o walking in the spirit. Kristiyano, ang ipinamumuhay ay ang gusto ng laman, o Kristiyano, ang ipinamumuhay ay ang gusto ng Diyos. Let your body be not the in charge of you. Huwag sana na ang ating katawan ang may kontrol sa atin. Let you be the in charge of your body. Dapat kontrolado natin ang ating katawan. Because when the body is in charge, kung siya nangangasiwa sa ating katawan, we became slaves of our fleshly passion. Nakaubagan mga kapatid, kung magmamaneho sa ating buhay ang ating laman, kasama ka pa rin. Kasi sincere naman ang katawag sa iyo. Naranasan mong pag-ibig ng Diyos, naging magalit ka nga sa iyong kapwa. Talagang naroon. Narito tayo. Naroon tayo magbabasa ng Biblia. Pero ang problema, nasusunod pa rin sa atin ay ang ating laman. Gusto ng ating laman. Pag ano nangyari kayo, pag nasunod natin gusto ng ating laman, we lose all ability, nawawala ang ating kakayanan to be faithful to God. Nagiging pagpapihasa na tayo. Krisyano mong lasinggo. Wala sa mong Sofia. Pero mawala ng lasing. May kalaban tayo eh.
papainom ka parang papainom ng limang. Hindi ka naman tayo. Don't allow the devil to take hold of your life. Baka natagpo, alipin ka na. Hindi na pala ikaw ang nag-aalipin sa katawan, kundi alipin ka na sa panas. Ano sabi ng Biblia? God will allow you to lose your pride to save the lost. To save the soul. Kaya sabi doon sa 1 Corinthians 3:16, we are the temple of the Holy Spirit. At kung hahayaan natin na mawasak ang templo ito, sabi, nasa 1 Corinthians 3:16. If not 1 Corinthians, 2 Corinthians 3:16. Hindi ko sa matandaan. Pag binasak mo ang iyong katawan, tutulungan ka pa ng Lord mawasak. Yung natawag na supplementary word of God, doon na sinasabi ng salita ng Diyos na God will allow your body na mawala to save your soul. Bakit sa Kristiyano ka? Ayaw ng Diyos na parating kakitisuran ka. Because Christians, we are billboard sa ating guest. Kaya pag may nagkasalita po, ako rin na kumukuha as a speaker nito, kukuha ko dito. Hindi ko malilimutan si Bishop, ang pangalan ng ating guest speaker ng Pantoka. Sabi niya, tayong lahat ay billboard advertisement. Binabasa tayo. Ay iba kabasa sa atin. Kristiyano ka pa rin. Ligtas ka pa rin. Kaya parang sinabi sa 1 Corinthians 3:13, ligtas ka nga, pero ang kahalintulad mo ay yung nasunugan, na walang nailigtas ni anuman, kundi sarili mo lang. Wala kang rewards. Okay. Sa talatang ito, si Pablo man ay may takot na baka kung hindi siya madisiplina, mawalan siya ng gantimpala o reward. Kaya huwag tayo sumuntok sa hangin. Kaya na sinasabi sa verse 26, kaya may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Kung baga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. So huwag natin laruan ang pagiging Kristiyano. Magpatuloy tayo. Sabi nga, we were bought by the price. Precious blood of the Lord Jesus Christ. Ang Christian life ay hindi lang tungkol sa pag-aaral o pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi rin ito tungkol sa pagtuturo o paglilingkod, kundi pati sa personal na kabanatan at disiplina. Gaano man katalino, tayo magpaliwanag ng katotohanan, kung hindi naman ito nakikita sa buhay, pwedeng mawala ang gantimpala o reward. Kaya, say no to say yes. Pag hindi mo din ang sarili mo, hindi mo din disiplina, no for this. No for this club. No for this marijuana. No for drunkenness. No for drugs. You can say, yes, I will follow you for Jesus. To follow Jesus, sabi niya, deny yourself. Carry your cross. May makasakit kang gagawin. Sisigilin mo ang nais ng iyong naman. Follow the Lord Jesus Christ. In conclusion, ito po ay tatlong mensahe o word of God to offer up and moving around. Philippians 12:3. 12:13.
mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod noong magkakasama pa tayo. So ito yung sabi ng isang Pablo. Wala na sa Pablo, sulat na lang niya. Applicable sa akin ito lahat. Lalo na sana kayong maging masunurin kahit ngayon malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyo ipamuhay ang kaligtasang tinanggap na ninyo. At gawin ninyo ito may takot at paggalang sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahan para masunod ninyo ang kalooban niya. Sabi ni Lord, kay San Pablo, he reiterated in Philippians 4:13. Sabi ni San Pablo, I can do all things through Christ who have strengthened me. Strengthens me. Kaya natin gawin ito. Ito si Amen. Sa tulong ng Diyos. Isa pa rin, ang nagbibigay ng pagnanais, nais natin mabuhay ng patuloy at may kabanalan. At pagnanais na tayo patuloy sa Kanya. To stay on the race. God, in verse 27, our Lord is referring to a long-running situation. Long race, hindi lang is para sa 100 meter ka. All throughout your life, you are in the race track. Huwag kang alis. Never disqualified to be a preacher. Never disqualified to be a singer. Never disqualified to be a supporter. Never disqualified to be a steward. But you can. Talento mo ito ang magbagal. No? Stay in the route. Stay in the race. 2 Corinthians 12:9. The Lord says, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. We need the Lord. People need the Lord. Again, I want to reiterate. Kailangan natin po na rin yung example. Yung 1 Corinthians 3:13 to 15. 1 Corinthians 3:13 to 15. Ngunit sa araw ng paghuhukom, makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Kung ang itinayo, kung foundation mo, sabihin, kung ang foundation mo ay hindi masusunod, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Ngunit, kung ito ay masusunod, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganun pa man, maliligtas siya. Ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa isang sunog na walang nailigtas na kagamitan. Friends, salamat sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa kanyang mga salita sa umaga ito. Naniniwala ako na tayo ay lubha pang titibay ating pananalig at mag-level up tayo sa buhay natin pagkatapos usapan ay relasyon sa Diyos at kabanalan. Ito si Amen. Amen. Mag-Diyos tayo po tayo at nananalapin sa gabi. Lalapit tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa isang gabi na binigyan mo kami ng iyong kapahiyagan. At hinihiling ko po nakadatwiran to be with glory. Just like Paul, we run the race. We press on to the finish line. At naniniwala po ang Panginoon na ang biyaya mo ay sa kanan sa aming lahat. Habang hindi ka madating, ang panahon, kami magusulit sa iyo. Hindi sa magusulit kung sa ligtasan kami ay naroon na sa iyo. Pero nais mo, not just one rewards, but multiple rewards na matatanggap natin. Hallelujah. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Ako po tayo sa ating apat. Inyo pong ihanda na yung communion element.
konting sandali na pagpupukol ng pansin sa presensya ng ating Panginoon. Sa celebration po ng apat, na-acknowledge po natin na sinari nito sa anyo ng na tinapay at araw-araw natin ay ating siniselebrate na tawag na kapag na Panginoon yung ang presensya sa masa natin. At tinapay po ay nagsisimbolo ng kanyang katawan at ang inumin ay nagsisimbolo ng kanyang dugo. Kaya spiritually, Jesus Christ in the midst of us. At pinapalala sa ating anak 2,000 years ago, wala ako sa daigdig nito. Binayaran ko na ang laman ng kasalanan sa iyong mga magulang, iba't iyanan, at maging sa sandali ko ngayon, at maging sa dati papalama. Your sins ay nailipat na sa akin. Pinagbayaran ko na yan. Kaya anak, kaya sabi niya, aalis ka na kaluruyan at patuloy ka lang. Pagkat sa paghingi ng Ama, kay malinis na. Tapuin po natin, tinapay ng isipulo ng kanyang katawan, that was lacerated at the cross for our healing. Nagisimulo po ang ating tanang ni Ilumin na for the forgiveness of our sin. Kung wala po, sabi ko ng Exodus, kung wala pagbubuo ng tubo, wala kapatawan. Naganap po our sin, but truly forgiven because of the blood of the Lord Jesus Christ that was shed at the cross. Your sin, brothers and sisters, were truly forgiven. Nagapin po natin ito. Thank you po, Pastor, sa inyong napakagandang mensahe ngayong umaga po. Thank you, Lord po. Pwede po bang marinig sa inyong blessing shout? Yan, thank you, Lord. At napakaganda po ng mensahe ngayong umaga. At sabi nga ay talagang kailangan natin ipamuhay ang salita ng Diyos. At kailangan din natin ibahagi para naman malaman ng iba yung kabutihang nagaganap sa ating buhay, na napakabuti ang ating Panginoon. Yan, salamat po sa ating Panginoon at sabay-sabay po natin sambitin ang ating covenant. Lagay po natin ating kamay sa ating dibdib. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Pwede na po tayong umupo. At ngayon naman po ay dako po tayo sa ating mga bagong kapatid na narito po ngayon. Pwede po bang tumayo yung si Gian Riley Lacson, Divine, hindi ko makakasa, Alcala, Aisha Gatpandan, Domingo Zamora, wala po itong epilido J, BCM Junior. Yan, pwede po bang extend natin ang ating kamay at magbikas po tayo sa kanila ng pagpapala, panalangin. Yan, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa aming mga kapatid ngayon po na nakasama natin ngayong umaga, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang kumilos sa bawat isa upang ikaw ay lubusan nilang makilala. Alam namin, Panginoon, na buong pamilya, buong sambayan na nila ay yun ang pinagpala. At dalangin namin, Panginoon, na
na hindi lang ito yung umpisa, kundi ito yung umpisa na sila ay aming makasama sa aming community, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang buhay. Thank you, Lord. Yan, at dako naman po tayo sa ating mga announcement. Malabo lang po, wala akong sagutin. Para po sa ating community life formation, ito po ay ginaganap tuwing Tuesday, 6:30 to 7 p.m. Lately po ay tayo po ay Zoom po ang magaganapan po. Hintay na lang po tayo sa announcement ng ating pastor kung face-to-face or Zoom. Para naman po sa ating Sunday School, ito po ay nagaganap 10 a.m. to 11 a.m. At ito po ay open po sa 3 to 12 years old. Yan po. At para naman po sa ating weekly youth fellowship, ito po ay nagaganap tuwing alas 5 hanggang alas 7 ng gabi via Zoom. Tuwing Friday naman po, sa ganap na 5:30 p.m. to 7 p.m. meron po tayong prayer hour. At lahat po ay iniimbita po para sa ating prayer hour tuwing Friday. At sa ating pong Sunday worship services, ito po ay dalawang service tuwing morning 9 a.m. to 11 a.m. at tuwing gabi naman po tuwing 7 to 8:30 p.m. Yung ating pong home prayer meeting, ito po ay open po sa lahat. Kung sa wala po pong mga prayer meeting sa ating tahanan, pwede po tayong magpo-open, pwede po tayong lumapit sa ating pastor, sa ating mga leaders, para po makapag-open. Napakaganda po lang meron po tayong home prayer meeting sa ating mga bahay. Para po sa ating worship team, kailangan po natin ng mga instrumentalist, keyboardist, bassist, lead guitarist, and drummer. At kung interesado po kayo, pwede po kayong lumapit po sa ating music team. At kahit po kay Pastor Nestor o Pastor Joshua. Yeah, thank you, Lord po. At tawagin naman po si Sister Ilona para sa aming exhortation. Ay, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang lahat po ba ay napagpala? Amen. Napakabuti ng ating Panginoon Diyos. So, napakaganda po ng ibinigay na salita sa atin ngayong araw na to ng ating Panginoon. So, matatap po ba natin ang ating mga sarili? Well done, faithful servant. Can you do that? Well done, a good and faithful servant. Amen. So, napapagod na ba kayong tumakbo? Nakapagod, di ba? Ang mga negosyante, madaling araw pa lang, mulat na, baka nga hindi pa natutulog. Kakaisip ng bayarin. I got you. Negosyante rin po ako. Pero, iba pong negosyante ako noon at ngayon. Dati, negosyante yung pagod na pagod sa pagtakbo at sa paglakad, sa paghabol sa pera, pangkondo, pangsahod sa mga tauhan. Nakakapagod, di ba? Pero yun din, naging ibang Kristiyano naman po ako ngayon. The same thing pa rin naman. Maaga, isip pa rin. Sa gabi, nag-iisip pa rin. Pero kakaiba na tayo ngayon dahil kasama na natin si Lord. Amen? Iba po talaga, mga kapatid, pag tayo tumatakbo ng kasama si Lord. Amen po ba? Tama po ang sabi ni Pastor Nestor. We are running for a crown. Pero this time, we are running for a gold. Not just a gold. Different kind of gold. Yung gold na hindi nasusunog. Gold na hindi nawawala. Eternal gold. Alam kong nauunawaan niyo po ako. Ito yung mga bagay na hindi maipaliwanag. May kapayapaan, peace of mind, at higit sa lahat, may bonus. Sabi ni Pastor, may bonus. Gusto niyo ba ng bonus? Amen. Lahat gusto ng bonus kahit hindi Pastor. Lahat gusto yan. Bibigyan ko po kayo ng tip
Ito po ay personal tip lang naman. So, nasa sa inyo na po kung gusto nyo kuhanin or makakuha ng konting kaalaman sa ginagawa ko ngayong kasalukuyan. Pero let me share first the Word of God with you. This is 2 Corinthians 9, 7 to 8. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan at magagawa ng Diyos na ibigay sa iyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Take note, higit pa. That's the bonus, everyone. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo. Sapat, ibig sabihin, hindi kulang. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi kulang ang Diyos. Tayo, palagi po tayo nagkukulang, pero sa Lord hindi. Sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyo matutulungan ang iba. Ito po yung gusto ko ibahagi sa inyo, no? Sa aking karanasan bilang isang believer. Sa totoo lang, before, sabi ko, pinibigay ko to kasi ang natutunan ko noon, di ba sabi sa salita ng Diyos, ibigay mo ang ikapu mo is 10%. That's the rule. Tama po ba? Pero minsan, pag rules kasi, pag sinabing rules, di ba yun yung meron kang hindi tutuparin? Alam mo yun, pag sinabing rules, huwag muna ako magbigay kasi mababayaran ako eh. Mabait naman si Lord eh. Lagi akong nakikipag-usap tigas yung araw sa rules na yan. Sabi ko, rules. Pag sinabing rules, meron kang yung hindi mo gagampanan, yung pwede kang hindi muna, parang gano'n. Kung mabait, para sa manager, mabait naman si boss, tiyak naman yan, mauunawaan niya ako. Hindi muna ako susunod, magpapalit muna ako. Kasi sabi sa rules, huwag kang magpapalit ha. Pero nga, natatamad ka bumangon. Ay, sarap matulog, umuulan. Mabait naman si boss, magpapalit muna ako. Pero this time, ganun ako sa pamamaraan ng living noon. Nakikipagtalo talaga. Lord, bayad muna ako. Ang dami kong bayarin. Ang dami pasahulit. Pero this time, iba yung ginawa ko. Nakakahiya. Alam mo kung anong ginawa ko? Ang iniisip ko is, ano ba ang meron ako ngayon? Sino ba ako? At bakit ba ako nandito ngayon? Yun yung iniisip ko. Yung nakakahiya, alam mo yun? Yung parang, everything you have, I am just a steward. Although meron akong malaking negosyo, pero hindi ko yan, ayoko i-boast, ayoko ipagyabang. Kasi alam ko sa sarili ko, hindi man akin ito eh. Pinagkatiwalaan na ako. Noong time na yun, yun yung naging thinking ko at pananampalataya ko. Iba na yung way of living ko. Kung before, nakikipagtalo pa ako kay God. Kahit wag muna, kasi iba na rin ako, wag muna. Bukas na, buwasan ko na. Pero this time, dahil alam ko si God, Jesus Christ, ang ating Ama, kung ano ang meron ako ngayon, it is galing sa inyo. Kung ano ang may hawak ako ngayon, pinagkatiwalaan mo lang ako. Di ba nakakahiya? Parang yun yung nararamdaman ko ngayon. Nakakahiya pag huwag muna. Iba yung dating sa akin before, pag sinabi mo, rules. Ay, rules to ngayon. Pwede naman i-break ang rules eh. Huwag muna. Kasi naman ibabayaran ako. Pero this time, pag nahihiya ka kasi, nakakahiya kay boss. Nabigyan pa naman ako ng privilege ni boss kahapon. Nakakahiya na magpalit ngayon. Ganun ang datingan ngayon. So, iba ang dating pagka nag-give ka or magbibigay ka na parang nakikita mo kung ano yung, kung nasaan ang kasalukuyan ng sitwasyon mo, kung nasaan ang kalagayan mo. Unlike before.
Sana po nakapagbahagi ako kahit konti sa inyo sa pamamaraan ng pagbibigay. So, ito nga po, ang sabi dito, ano yan? Ito yung crown bonus. Before yung binasa ko kanina, ito ang sabi niya. Tandaan ninyo ito, ang naghahasid ng konti ay kumaani ng konti. At ang naghahasid ng madami ay kumaani ng madami. So, mga kapatid, gusto nyo ba tipid din ang bonus sa inyo ni God? Ayaw, di ba? Gusto natin malaki ang bonus natin. Sino may gusto mo malaki ang bonus? Amen! Every one of us gusto natin yan. In a short story lang, ay share ko lang sa inyo sa mga hindi nakakaalam ng story ko nung bagong dating ako sa Blessings in the World. Actually, bankrupt po ako nung araw. Siguro, bilangin sa daliri ng kamay, kulang pa. Daliri ng kamay ko, in a million, bankrupt. Talagang dumating ako dito as in zero. Ang dahilan ko po, bakit po ako pumunta ng blessing, mamumutang po ako sa Coco. But, Jesus Christ did something very good in my life. Iba po ang ginawa ni God sa buhay ko at kamangha-mangha. Kaya po mga kapatid, kung kayo ay susunod, hindi naman tayo perfect. Mahirap maging perfect. Pero sa tulong ng banal na Espiritu, magagawa po natin. Napakahirap sumunod. Tama po ba? Ang hirap sumunod basta sa rules. Napakahirap talaga. Pero sasabihin ko sa inyo mga kapatid, pag nakipag-engage kayo at nakipag-teamwork sa Holy Spirit kay Jesus Christ, wala pong mahirap. And may bonus crown pa kayo and medal. And I would like to share to you right now para sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Kung dati, bankrupt, dati, sinasaraduhan po ako pag umuupa ako doon ng mga tindahan. Sinasaraduhan ako ng mga inuupahan ko kasi wala pong pambayad. Wala po kami production. Pero sa biyaya ng Lord, restoration. Binalik po niya lahat na wala sa akin. Wala po kayong pagsisisihan kung gagawin niyo po ito. Maniwala po kayo. I'm a living testimony. Hindi po pinagyayabang ko yung kakayanan ko o yung ginawa ko. Ito po ay ginawa sa akin ng ating Panginoon Diyos. So, ngayon po, kasalukuyan, I'm happy and proud sa Panginoon Diyos sapagkat binigyan po niya kami ng panibagong property para po ipagpatayo. Soon, itatayo na po yung bagong production sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Hindi lang po yan, binigyan niya po ako ng panibagong tahanan na hindi ko ine-expect na gano'n. Eventually, wala po sa hinagap ko na makakakita pa ako ulit ng tahanan na gano'n. Akala ko, sabi ko sa nanay ko, matanda na ko nanay ko, 70 years old. Mami, parang mawawala ka na yata, hindi pa ako makakabili ng pangarap kong bahay. But eventually, tuwa yung mother ko. God is good? All the time? Amen. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaya po, maniwala at manampalataya po kayo. Sapagkat, wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen. Amen. So, hawakan po natin ang ating kapo or ating ibibigay. So, purihin po ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. O Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa oras na to na kami binigyan mo ng pagkakataon na muling magbalik ng pasasalamat, Panginoon. Lord, napakahirap sumunod, pero salamat, Panginoon. Binibigyan mo kami ng kaluluwa ng pagsunod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Tinutulungan mo kami tungpad, Panginoon, sa iyong mga panuntunan, Lord God. Salamat, Panginoon. At hindi mo kami hinayaang mahirapan, matanggap ang medalya. Hindi mo kami pinapagod na makamit namin ang proud na aming dinadanas ngayong oras na to. Salamat, Panginoon.
higit sa pasasalamat, Panginoon. Ang material na bagay na ito ay kulang pa para ibalin namin ang pagpupuri at pasasalamat. Lord God, hindi lang pinansyal, Panginoon. Lahat ng aming kapayapaan ngayon, kapahingahan, nagmumula sa iyo. Maraming salamat sa pag-ibig mo, Ama. Sa iyo po ang pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Puri po natin. Magsigayo po niya bawat isa at magpapila natin ang ating Panginoon. Sa bawat pagising ko, may ganda ng umaga. Tila ba walang problema, lahat ng ito'y dinelema. Hanggang sa pagsapit ng dating, ikaw pa rin nasa aking dating. Sa bawat oras pinagmasdan, pag-ibig ko walang hanggan. Oh, Jesus, nilagyan mo ng kulay ang buhay ko. Buhay na walang hanggan. Dahil sa'yo meron na niyaya. Kaya aking pagkakasalit, sa'yo'y walang kalimutin. Kahit hindi ko parang mundo, puso ko'y laging sa'yo. Oh, Jesus, nilagyan mo ng kulay ang buhay ko. Buhay na walang hanggan. Dahil sa'yo meron na niyaya. Kaya aking pagkakasalit, sa'yo'y walang kalimutin. Kahit hindi ko parang mundo, puso ko'y laging sa'yo. Purihin ng Diyos. Sabi mo na salita ng Diyos sa Ephesians 3:20. Ang Diyos ay makagagawa ng higit pa sa ating hinihiling o iniisip sa pamagitan ng kapangyarihan na nananahan sa atin. Ano po yung lahat ng nananahan sa ating kapangyarihan? You have God. You have the Holy Spirit. Nasantin po ang Banal Espiritu. And He is able to do exceedingly abundantly above all that we can think or ask from Him by the power that is given Him. Mas po natin ating kamay for the benediction. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, the friendship and fellowship of the Holy Spirit be upon us all. To God be the glory. You are blessed to be a blessed. In Jesus' name, amen.